Gaano na ba kakapal yung palad mo sa pagbubulkanize? Hey, what's up mga kabulkit? Magandang hapon sa ating lahat. Meron pang humabol na kapwa kabulkit natin from Daet, Camarines Norte. Kabulkit, baka pwede ka magpakilala sa ating mga kapwa kabulkit sa buong Pilipinas. Magandang hapon po, mga kabulkit. Ako po si Jun Libantino, kapwa nyo kabulkit. Kapatid, ano ang pangalan ng shop mo at yung saktong location para matandaan ng mga posibleng maging customer mo? Ang pangalan ng ano ko ay Libantino Vulcanizing Shop. Purok 3, Baktas, Basud. Gaano na ba kakapal yung palad mo sa pagbubulkanize? Hindi, ang ibig ko sabihin, ilang taon nang nagbubulkanize ang ating kapwa kabulkit? Halos kinalakihan ay. Mga 3 dekada na kapatid. Pwede. Nagidid akong 12, nagsisimula na eh. 12 anyos! Oo. Pitik-pitik na ako nun. Wow! Pitik-pitik lang. Tapos naglabo-labo ako nun, nagidad akong mga 17. Kasi katulong ko ni Papa. Ang tao namin nun, 7. Wow! Pito, si Papa, tapos may 7 tao, tapos ako. Kailangan ko, pitik-pitik lang ako. Bale kapatid, ilang taon ka nung magsimula ka ng sarili mong vulcanizing shop? Ano ako, 21. Tapos ngayon, 40? 4. 44. 2 dekada ka nang Bubul ka na. merong vulcanizing shop. Oo. Ilan na asawa mo? Isa lang. Isa. Ilan ang anak kapatid? 6. 6. No, isipin nyo na, 2 dekada na ang ating kapwa kabulkit at sigurado ako, sabi ko nga sa inyo, isa na tong alamat. Hindi mo na to maluloko pagdating sa gulong. At syempre, mga kabulkit, pumunta siya dito sa aking munting shop dahil siya po ay may sadya. Kung nakikita nyo to, ito yung kailangan niya para lalong mapabilis, mapagaan ang trabaho natin sa vulcanizing business. At ito yung order niya. Isang 3,800 Newton meter wheeler ang ating brand. At nakita yung kuko. Yan ang kuko ng isang tireman. Noy, pwedeng paki-testing para bago dali ng ating kapatid, gumagana. Pakilagay sa number 3, Noy. Medyo mahina yung ating compressor. Gumagana mga kabulkit ha. At syempre, naka 6 months warranty yan. Huwag kayong matakot sa pyesa kasi available yan mga kabulkit. Itong ating wheeler power tools na merong lakas na 3,800 Newton meter ay may kasamang 4 na socket. 21, 33, 38, at 41. Hindi na kayo mahirapan pang maghanap ng socket ha. Itong nakikita nyong langis o pneumatic oil, ito ang ating maintenance. Sa bawat araw na gagamitin nyo ang ating impact wrench, patakan nyo 3 hanggang 5. Okay na yan. Safe na yan. Kapatid, sabi mo kanina, meron ka pang walking vulcanizing shop o rolling vulcanizing shop ang ating kapatid. Ilan yung kapatid? Ay, 3 na yun. O, yun mga kapatid ha. Kaya itong ating kapwa kabulkit, talagang magaling. Isipin nyo, meron siyang 3 rolling vulcanizing shop na sakali man na may customer tayong magpapaservice, madaling kontakin ng ating kapatid. Shout out sa probinsya ng Camarines Norte. Sakali man na sa lugar nyo, masiraan kayo, maplatan, kontakin nyo lang ang ating kapwa kabulkit. Sigurado, handa kayong pagsilbihan. Kapatid, maraming gustong magsimula ng vulcanizing business.
pwede ka bang magbigay ng advice para sa mga nagpaplano o doon sa mga nakapagsimula na pero mahina pa at pinanghihinaan ng loob dahil yun nga, mahina ang kitaan. Ano ba ang may papayo mo? Basta ang para sa akin, tiwala lang sa sarili at medyo may dasal na konti. Yun lang. Ano naman ang masasabi mo kung sakali man na may kompetisyon sa isang lugar? Halimbawa, ikaw, meron kang kalapit na vulcanizing shop. Ano ba ang nagiging problema mo o nagiging solusyon mo para ikaw pa rin ang lapitan ng ating mga customer? Basta yung trabaho mo, pulido, ayos ang trabaho, Mm-mm. babalik. Yun. Pupunta pa rin. Huwag kayong magpababaan ng presyo. Tama. Oo, Kasi tayo ang talo dyan. huwag magpababaan. Kasi mga kabulkit, di ba ang trabaho natin hindi naman basta-basta. Ay, Pag nagkamali, timbang buhay. bang talaga. Oo. Ilan sabog na ang nangyari sa shop ko. O sige kapatid, magkwento ka. Maganda yan. Para marinig ng ating mga kapwa kabulkit na nagsisimula kung gaano kadelikado ang ating trabaho. Kasi may ginagawa kaming hubo. Ngayon, di tapos na siyang hanginan. Ay yung gulong na yun, basta running flat, huwag kayong lalapit sa gulong. Ngayon, hinahangin na namin, naghahangin pa lang siya ng 70. Yung driver, tumungtong sa gulong. Sabi ko, dun sa driver, umalis ka kako dyan, kasi sasabog yan. Nang humangin ng 80, sabog. Yung hero ko, tanggal. Buti yung driver, umalis. Ay, ang isang hero ko, ay, lipad. Lipad talaga. Lipad yung hero yan. 80 pa lang hangin nun. Grabe yun ah. Narinig nyo ah. Delikado ang trabahong to. Kaya mahalin nyo ang buhay nyo. At syempre yung trabaho natin. Isang patunay ang ating kapatid ah. Siya mismo nagsabi ah. Narinig nyo ah. Delikado. May sumabog na. Maraming beses na kapatid? Ha? Maraming beses nangyari. Marami na. Halos wala na magsimula. Marami na. Isipin nyo no. 2 dekada ka na kasi. Oo. Veterano ka na talaga. Halos naka-experience nga ako yung, putol yan. Yang... Yan. Yung kabaan na yan. ganun? Putol yan. Tiyang... Yung papa ko naghahangin. Naghahangin di pa naman uso mga automatic. Oo. Di pa uso. Hawak-hawak pa lang. Sumabog yung gulong nasa ilalim. Talsik yung papa ko. Kasi ito. Ang pinakamasakit na nangyari sa akin, dun sa isang tao ko, baguhan pa lang yun, nag-aaral pa lang yun ng mga 1 buwan. Ngayon, iniwan ko, gumawa. Pagkatapos ng gumawa na siya, tapos nang gawin, kinabit niya na sa gulong, sa unahan. Nang kinakabit na niya, nakikabit niya, binaba niya yung jack, sumabog yung gulong. Bingi na yung isang tao ko. Hanggang ngayon, Bingi na. bingi. Oo, yung isang niya, wala na. Halos na hospital yun. Pinagamot ko pa. Ay, grabe talaga. Halos nang magdating sa hospital ay wala na siya. Parang wala siyang malay, wala siyang alam-alam. Kung bakit nasa hospital siya. Grabe yun ah. Hanggang yung bingi na. Sa akin, nasa 6 na taon na. Pero hindi nagalis. Hindi nadala. Kasi nga, hindi lang yun, hindi siya nadala. Magaling kang amo. Magaling ka. Halos sa mga tao ko doon, yung pinakauna kong tao, 8 taon sa akin. Tapos yung isa, 5 taon. Tapos yung isa, 4 na taon. Bukod sa 3 yung rolling vulcanizing shop mo, may plano ka pang maglagay ng isang ibang pwesto pa. Wala na, naglagay ako ng pisting ako, pagod. Hindi kaya. Hindi kaya, ako lang sisitil. Mapunta doon, mapunta sa kabila. Ang hirap. Pag wala ka man taong pagkakatiwalaan na Pero siguro, pag meron kang pagkakatiwalaan na tao na marunong din sa Na magaling talaga, no? magaling talaga, pwede. Pero kung ikaw lang mag-isa, ganyan-ganyan ka, hirap. Kasi Tama. nasubukan ko eh. Yung ginagawa yung tinampo doon, yung kalsada namin doon, nag-extend akong isa sa unahan. Ang hirap. Nasubukan ko, hirap.
O yun, narinig niyo mga kabulkit ha. Hindi basta-basta ang pag-manage ng isang branch. Kaya kung magba-branch out ka, isipin nyo kung talagang kaya nyo. Dahil kung hindi, masakit yan sa ulo. O ayan mga kapatid ha. Muli, kapatid, maraming salamat at pinagkatiwalaan mo ang aming Impact Wrench